Welcome to Donmar TV News Channel. Nakipagkita kay Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte ang siyam na mayor ng Metro Manila matapos ang ginaganap na BBM Duterte Caravan kahapon sa Quezon City. Sa mga larawang ibinahagi ni Mayor Inday Sara, makikita sina Navotas City Mayor Toby Tiangco, Makati City Mayor Abby Binay, Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, Mayor Marcy Teodoro ng Marikina, Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela, Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, Caloocan City Mayor Oka Malapitan, Parañaque City Mayor Edwin Olivares at San Juan City Mayor Francis Zamora. Maging si Las Piñas City Vice Mayor April Aguilar ay kasama ring nakipagkita sa presidential daughter. Pinasalamatan ang mga ito ni Mayor Inday Sara sa suporta at pagkakaibigan. Kaya rin po ba ni Duterte na Pangulo natin ang gagawin po ninyo kung sakaling kayo po maging presidente? Waiting po ang mga proyekto. Alam natin tinutuloy na ho ngayon. Ganun rin po ba ang gagawin nyo? Itutuloy-tuloy nyo pa rin kahit po halimbawa hindi ninyo ito proyekto o wala ho kayong pangalan sa proyekto? O, siyempre, ayan, sakit ng Pilipinas yan. Hindi natin dapat ituloy yan. Kung maganda, bakit hindi? Dapat, in fact, yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, dapat palawakin pa natin yan eh. That is a good start, yung kanyang ginawa. Yun ang sinasabi niya sa atin doon sa kanyang State of the Nation. Na sinasabi, ganito, ito yung mga issues, ito yung mga sektor na importante sa akin. Inisa-isa niya. Yung drug war, tapos yung West Philippine Sea, yung corruption, lahat pinag-usapan niya. And at the same time, hindi lang niya pinag-usapan, sinabi rin niya, hindi ko natapos yung iba. Kaya kailangan pa rin ninyo, hindi ba may utos siya, yung ending niya, nag-uutos pa siya, may utos siya sa lalo na sa legislature, ipasa na natin itong mga batas na ito para mas marami pa tayong nagawa doon sa gusto nating gawin. And that is, I think, the best message for people to take on. Sasabihin, kung maganda yung ginawa ninyo, sa palagay niyo, magandang ginawa ni Presidente, ipagpatuloy natin. And in fact, make it bigger, make it better. Like for example, yung sa build, expand yan. To not just yung horizontal and vertical construction, pero to other things. We include power, internet, all of those things. Palakihin natin. Pero ngayon pa lang siya nag-start. Kaya I think there will be elements. Marami naman sa aking pinag-usapan just now tungkol sa tungkol sa naumpisahan na. Kailangan talaga that the reforms, and the people don't nakakalimutan natin because the politics is so heated. Nakakalimutan natin that there's actually may trabaho ang gobyerno, hindi lang lumalaban sa eleksyon. Pero may trabaho ang gobyerno at ito yung mga ginagawa. And I think we have to remove, ako nanghihinayan ako yung attitude ng political kuminsan sa Pilipinas, hindi kuminsan, madalas sa Pilipinas na sinasabi, ako lang yung magaling, lahat ng lahat ng yung nakalaban ko, na natalo ko, walang kwenta lahat yung ginawa. Hindi totoo yun eh. Hindi ito man totoo. Meron din naman maganda. Ituloy na lang ninyo. Kagaya ditong mga plano na pinag-usapan natin that were made for 20, 30 years. Kung maganda, di gamitin ninyo. And in fairness to the Duterte government, kung nakikita nilang makakatulong at maganda, ginagamit talaga nila. And that's what I intend to do. It's not about politics anymore. It's about nation building. It's about nation building. We should not talk about politics. After the elections, I know it's impossible to do because ang napakainit na. But the decisions that have to be made in terms of ano ikabubuti ng bansa. Hindi na yung paano ko tulungan yung kalyado ko, paano kumita itong ganito, paano payayamanin yung ganito. Dapat hindi na muna ganoon. Salamat po. We have to stick to the job that the people have given us, and that is to build this nation, build it back better. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Kapon. Pare, ibang nanalong Pangulo. Pustahan tayo. Number 1, sasabihin na naman yan, ipatigil yung project na yan, may corruption, imbestigahan. Pustahan tayo. Imbestigahan yan. May corruption dyan.
Hahanap na naman sila. Hahanapin nila kung ano yung ibabato nila kay Duterte. O, kurap yung Duterte, gaganto. Batuin natin. O, para gumanti sila. O, di ba? Ganyan na mangyayari. For sure yan. 100% gaganti yan. Hahanap yan ng ibabato kay Pangulong Duterte. At tigil ngayon niya mga proyekto na yan. Yan ang patay tayo dyan. O, alam mo kung sino lang hindi gumawa ng ganyan? Alam nyo kung sino? Si Pangulong Duterte. Yung kay Pangulong Duterte, actually kung kakausap nyo yung mga taga DOTR, tsaka mga proyekto, yung kay Pangulong Duterte, may mga sabit na proyekto nung panahon ng administrasyon ni Pinoy, ang ginawa, hindi sinisip si Pinoy. Sabi ni Pangulong Duterte, solusyonan nyo, ayusin nyo para magamit pa rin. Naalala nyo yung bago na May ng channel, maraming salamat. O, ituloy natin ng t-shirt. Oo nga, sige. Maganda yan. Ito yung nangyari nung panahon na naalala ko pa nun. Kakapangulo pa lang ni Pangulong Duterte nun. Na-interview ni mo kasi Pangulong Duterte, ang sabi niya, yung Russian train, yung hindi siya pareho nung yung gamit na tren at saka yung relay, yung dinadaanan ng tren. Kaya hindi tuloy maayos. Ganun yung nangyari noon nung panahon ni Pinoy. Akala ko noon, isipin niya, binuking yan. Akala ko noon hindi gagawin. Ang ginawa ng DSEC Art, inayos yung bagon para magamit pa rin yung in-order. Kung hindi, nasayang na sana yun. Ano ginawa ng gobyerno natin? Inayos, tas nagamit. Kung ibang gobyerno yan, ano gagawin? Hindi, itigil na yan. Idiin natin yung nakarang administrasyon para dyan. Para magmukha silang tanga. Di ba ang daming ganyang ginawa noong panahon ni Cory, tinigil yung proyekto ni Marcos, sinisi lahat kay Marcos. Hindi, may corruption dito. Sisihin natin yan. Dito, wala yan. Sisihin natin yan. Basta, project ni Marcos, itigil yan. Bakit? It will be credited to Marcos. Naalala niyo yung ginawa ng mga Aquino? Ganyan na ugali nila. Ganyan na mangyayari sa susunod pag nanalo ang mga kalaban ni Pangulong Duterte. For sure yan, stop lahat yan, isisisi lahat yan doon kay Pangulong Duterte. Yan ang talagang sabi ko nga yan ang mentality kasi ng Pilipinas.